Okay, yung glaucoma, ang pinaka-definition niya sa Tagalog pagtaas ng presyon sa loob ng mata. Parang high blood siya sa mata. Yun ho kasing loob ng ating mata, may parang fluid po dyan na everyday ho nare-replenish, napapalitan po yan. When we have glaucoma, yung daluyan po ng tubig palabas ng ating mata ay may bara po. So pag naiipon po yung tubig sa loob ng mata, napupuno po ng water yung eyeball natin, naiipit po yung nerve, siya ho nagiging dahilan ng pagkabulag. So nagiging makipot po yung lagusan ng tubig palabas. So yun po nagde-develop ng glaucoma. Ano ang dahilan naman ito? Usually, it's hereditary pa rin po, no? Pero meron din pong role ang cataract dyan. Kasi pag makapal na po yung ating cataract, nababarahan po nung kumakapal na lens natin, yung daluyan ng tubig palabas, pwede hong mag-induce ng glaucoma, yung napabayaang cataract. So, ano ang mga simptomas? Paano malalaman na ikaw ay meron ng glaucoma? Okay. There are two types of glaucoma kasi, yung angle closure tsaka open angle. Yung open angle, most common symptoms po niyan ay occasional unilateral o one-sided headache. Sometimes po, blurring of vision po, tsaka constant tearing po, madalas po nagluluha. Pag angle closure po, sudden, biglang pong magdidilim po yung paningin, sasakit ng ulo, tapos maduduwal po dahil sa sobrang taas po ng pressure. It's an emergency actually, yung angle closure glaucoma. Pero nabanggit mo, Dok, yung sabi mo, katarata pwedeng maging dahilan itong glaucoma. Opo. Ibig sabihin, kung maoperahan yung katarata, pwedeng hindi ka na magkaroon ng glaucoma? Yes, yung tawag po doon is phacoemorphic glaucoma. No? So, pag bumara po siya, ini-emergency po yung tatanggalin yung cataract. Once na natanggal po yung nag-i-induce ng glaucoma, safe na po, hindi na po magkaka-glaucoma po yun. Oo, pero kung kunyari pinabayaan mo yung katarata mo, kumapal na kumapal, kasi yung sasabihin nila, papainugin ko lang. Ay, nako, yun po yung mali, no? Actually, kasi pag sobrang kapal po ng cataract, yun nga, pag nagbara yan, sasakit pong bigla, may emergency operation po yung mata nyo. At hindi na ba marireverse kung sakaling yun na, ganun na, na nagkaroon na ng masamang epekto dun sa iyong mga mata? Pumuputok po kasi yung cataract sa loob ng mata pag napabayaan, no? Tapos pag pumutok yan, ayan na, mamamagana ho ng todo yan, no? So, talagang unbearable po yung pain. Pero pwedeng hindi katarata ang dahilan ng glaucoma? Pwede po, yun po yung open angle. Open angle glaucoma. Ayun yung sinasabi mo, Dok, na na emergency? Hindi, yung open angle, yan po yung yan yung hindi emergency. Yan yung hereditary. Namana. Namana, makipot yung daluyan ng tubig sa palabas ng mata. Hindi ba pwede na umpisa pa lang gawa na ng paraan yung daluyan ng tubig na yun para hindi maging glaucoma? Sometimes we do some tawag dito is prophylactic laser. Pag na-detect ko namin, makipot yung daan, gumagawa na po kami ng butas through laser iridotomy para may parang alternatibong daluyan po yung tubig. Sometimes we do that. Oo. So dapat ba kapag kunyari medyo nagluluha palagi mata mo, mag-suspect ka na ng glaucoma? Yes. Especially pag may kasamang unilateral headache. Palaging masakit ang ulo. One-sided, yes. Oo, one-sided. Saan usually ang headache mo? It could be the left or the right. So, so alin yung mas, no? Usually kasi ang glaucoma kasi, bilateral yan, dalawang mata usually. Pero hindi siya sabay umaatake, pa isa-isa. Okay. So, it could be the left or the right, the left or the right. At pag kunyari, yun nga, hindi na operahan kagad or hindi na agapang kagad, pwede ka bang mabulag? Yes, it can lead to permanent blindness pag hindi po maagapan. So kung kunyari yan lumalabo na, wala nang pag-asa yan. Kung kunyari ando na yung, kumbaga advanced stage na siya. Pag advanced stages na, irreversible po kasi ang damage ng glaucoma So kahit ho mag-take na kayo ng gamot, pagka advanced stage na, usually the damage is permanent, may loss of vision na po talaga. May mga stages ba yan? No? Yes, oo. Stage 1, stage 2, usually ang treatment po dyan, may mga eye drops po, may mga iinumin, nandiyan na rin po yung Nervital, it could prevent po yung progression ng glaucoma. Nervital is the nerve vitamin. Yes, the nerve vitamin. Vitamin B complex. Correct, oo. Pero pag stage 3, sometimes we do laser procedure niya sa mga ganyan. At stage 4, or also called end-stage glaucoma, yung halos wala na nakita yung pasyente, yan na po yung time na kailangan ng operahin yung pasyente. At kung kunyari, hindi na ma-reverse, tuloy-tuloy na yan sa pagkabulag. Yes, opo. Sometimes, yung worst scenario ho niyan, tatanggalin po yung mata. No, kasi tatanggalin ang mata mismo? Yes, pagka hindi ko kasi porket hindi na nakakakita yung mata, hindi na sasakit yan. No? So may mga pasyente po kami hindi na ho nakakakita, patuloy pa ho yung pasok ng tubig sa mata. So unbearable yung pain to the point na kailangan mo na siyang tanggalin. No? Kasi wala na siyang silbi,
hindi na siya nakakakita, nakakasakit pa ho doon sa pasyente. Oh my God, yun ang pinaka dapat na iwasan. Yes. So, kung pwede naman pala ma-prevent ito habang maaga by choosing the right vitamins and Yes. minerals, siguro like thiamine, Tama. pampalakas ng ating immune system din ito, Correct. at saka yung nerve Nervital, vitamins or yes. like Nervital, Mm. ay maaari pa rin naman pala itong maagapan. Maagapan. Yes. And of course, syempre, kung may lahi kayo, patingin kayo sa inyong eye doctor palagi. Tama. May screening po naman po, may mga may mga instrumento po to detect early stages of glaucoma. Kaya dapat po kailangan magpatingin. Anong klaseng screening ang pwede? It's called perimetry, no? Mm-mm. Parang ikukulong kayo sa madilim na kwarto, tapos may mga light pong i-shine sa mata nyo, tapos may pipindutin lang kayong button. So, huwag kayong matakot, it's a non-invasive procedure. Ay, hindi ka, lalagyan ng fluid sa mata. Hindi. Walang ganon. Oo. So, parang nagpipindot-pindot ka lang, Parang nag-push nag-game-game button. Parang ka lang. nag-game ka lang. Tapos, it's very accurate. So, Oo. kung may time po kayo, magsadya sa inyong ophthalmologist, especially if you have a family history, magpa-screen po kayo. Usually, mga magkano yung ganyan screening? Nowadays, siguro it range around 1,500 at the most hanggang 2,000 siguro. Oo. At ito ba every year na dapat gawin? Pag nakakita po kami ng may possible glaucoma po, at least once in 6 months. Mm-mm. Pero kung wala namang signs na may glaucoma, kahit once a year is okay. Pero anong edad dapat magsimula na pagdudahan na natin at magpa-screen na tayo for glaucoma? Siguro 40 years old is pwede na. Mhm. Okay.